Magandang umaga mga kachismosa. Chismosa ako, chismosa ka. Yun, napaano lang ako. Friday ngayon, Dida, yung papasyal ako doon kay Papa Jesus. Kaya gusto ko yung pag Friday. May tawag doon, di ako, lagi nawawala yung sa utak ko. Pagpunta doon sa Friday, sa bahay ni Papa Jesus. Senior ata yun. Kape. Tayo na. Napaano lang kaya tayo ng mag-chismis. Chikan tayo, chismis, mga chismosa. Yun, napaano ko lang. Na pakwento lang ako. Kasi kagabi, yung kapatid ko, kasi hindi ko na rin naman naalala. Inalala kung kailan patulog. Kaya pa nagkwento ang kapatid ko na anniversary pala ng nanay ko. 17 years na patay yung nanay ko. Kasi una yung tatay ko. Sa tatay ko, panibaan, ilang buwan lang, nanay ko na. Kaya, alam naman, puro stroke ang ano. So, naalala ko lang naman yung nanay ko. Yung nanay ko kasi sobrang higpit. Sobrang higpit nun. Alam mo, akalain mo ba? Ako, ilang taon na ako. Nagtatrabaho na ako nun. Ayun na ako mag-jowa. Ayun ko ba naman? Ang tanda ko na nun, ilang taon na ako nun, nagtatrabaho na ako. Pero para sa akin, pwede na mag-jowa. Pero nanay ko ayaw. Lagi ako nakukurot sa singit. Nanay ko mahilig magkurot yun sa singit. Kaya never ako nagkaroon ng jowa, ng seryoso. Nagjojowa man ako sa company dati. Patago. Minsan yung mga kasama ko nag-date sila. Siyempre minsan nainggit ako, sali ako sa mga date yan. Kailangan pag nagpaalam ako sa nanay ko, kasama ko yung ka-work ko. Kaya sa totoo lang may ka-date ko. Ang bilis kasi makahanap yun ng na nakakipag-anuhan ako ng boylet. Ayaw ng nanay ko. Ako ba naman? Ilang taon na ako noon, never talaga ako pinagjojowa. Kahit nga yung kuya ko, yung panganay sa amin. Lalaki yun, magjojowa siya ng babae. Ayaw din ng nanay ko. Sa awa naman na yun, sa simula ngayon, ilang kami magkakapalit na walang asawa. Hindi kami nagkaroon ng mga asawa. Tungkol sa akin na dalawang babae. Dahil may ikot niya yung nanay ko mag-jowa, makapag-relasyon, naging tomboy tuloy. Naging tomboy mga kapatid ko. Ako, side ko, kasi bisexual din naman ako. Kasi nga sobrang higpit niya ng nanay ko, kaya hindi mo mag-jowa ni lalaki. Pero nakalain mo, yung nakipag-relasyon ako sa lesbian, nanay ko, tuwan-tuwa pa. Ewan ko ba? Ayaw ata ng nanay ko magkaroon ako ng anak dati. Pagdating sa lalaki, ayaw nun. Nagugulpi talaga ako nun sa pakipag-relasyon sa lalaki. Nagugulpi talaga ako. Lalo ako nakukurot sa singit. Kahit yung kuya ko, kalalaking tao na yun, nagtatrabaho din yun. Ayaw ng nanay ko. Kaya patago, lagi yun nakipag-relasyon dati. Kasi nanay ko, mahigpit. Samantalang noon, gustong-gusto namin magkaroon ng karelasyon. Kasi gusto nga namin magkaroon ng anak. Siyempre mga nagtatrabaho na kami dati. Yun. Kaya nakakalungkot din kasi namatay yung parents namin. Wala kami mga anak. Wala silang makita ang apo. Wala silang nakita man lang mga apo. Pero mahilig sa bata yung mga nanay at tatay ko, mahilig sa bata kasi yung mga pinsan namin, ang bata pa may mga anak na. Mga anak na. Pero yung tatay ko tuwan-tuwa sa bata. Kaya minsan lagi ang dami namin bisita dati mga pamangkin. Mga naglalaro sa bahay. Tuwan-tuwa yung tatay ko nun eh. Samantalang sila mismo wala silang makita mga apo. Kasi nga sobrang higpit sa akin. Ang tatanda na namin nun. Ayaw talaga namin, ewan ko ba naman. Siguro takot sila ma-stress. Magkanda gastos-gastos. Pero sa tatay ko, gustong-gusto niya na may ako. Kaso lang sila nag-aaway ng nanay ko pag ganyan. Ayaw ng nanay ko ng gano'n. Yan. Nakakalungkot din kasi wala sila nakitang apo. Kaya nakakalungkot din. Yun, napachika lang yung kapatid ko noon kagabi kasi nga. Hindi ko naalala na anniversary ng nanay ko. Best in post agad ako kagabi bago ako natulog. Tapos sabi ko nga sa chat, sa post, Ama, anniversary na, sa death anniversary niyo, magandang sana ang pa-birthday ko sa iyo. Pasyalan mo kami. Tapos, pag kukutusan yung mga anak mo, mga pasaway. Pinost ko talaga yun. Ay, sa sobrang higpit ng nanay ko, mga pasaway yung mga kapatid ko. Kasi, wala na yung nanay ko eh. Pero kung buhay pa yung nanay ko, ay, wala. Talaga, kulpi ang abot nyo. Samantalang yung na-stroke siya, kahit sobrang galit na galit siya dun dati sa mga iba kong kapatid, hindi niya magulpi kay na-stroke siya. Ang ending, nag-request siya. Nag-request pa yun dahil. Na-stroke na yun eh, si nanay, si mama ko. Sabi yun, minsan sasabi sa akin, yung kapatid mo, si ganto, pag uwi nun, gulpihin mo, kay ganto nangyari, ganto, hindi pumasok, puro gala, bugbugin mo. Ay, best in, sulod naman ako, kay binugbog ko naman. Ay, nanay ko kasi mahigpit, sobrang talaga higpit. Ang end tuloy ngayon, puro mga tomboy. Kuya ko naman, swerte din naman sa ngayon, kasi nagkaroon ng karelasyon yung kapatid kuya ko. Kaya lang, syempre, may asawa na may mga anak na yun dati. Kaso yung kuya ko mismo, ang hindi nagkaroon ng anak. So, gusto rin magkaroon ng sarili niyang anak, kasi wala. Sobrang pambabae niya. Para na magkaanak dati. Kaso ang ending, malas. Kaya hindi siya talaga magkaanak. Tapos ilan kami? 4 kami babae, isang kapatid, 4 kami. Yung
bunso namin ang nagkaroon. Siya yung nagkaroong relasyon na lalaki. Yung sa awa naman ng Diyos, nagkaroon nga siya ng anak na dalawa. Tapos dalawa ang kuya ko, yung isa sa kanila ang may anak. Kaya ang mga pamangkin ko, tig-dalawa lang sila. Samantalang yung mga pinsan ko dati, Diyos ko po, ang babata pa lang, elementary pa lang yung iba. High school pa lang, may mga anak na. Nakakatuwa din kasi sa ngayon, ang lalaki na ng mga anak nila. At least, tuwan-tuwa din yung mga nanay nila kasi nga, di ba, nakakabanding yung mga pamangkin niya, mga apo, ang tawag doon, apo. Kaso kami, nga, wala. Mga pamangkin, kaya talaga noon talaga, napahilig ko talaga sa tao. Pakihilig ko talaga sa bata. Kaso wala, wala kaming anak. Hindi, mga single tuloy kami. Parang naano na kami dahil sa nanay ko na mahigpit, sobrang higpit. Yun, parang doon na kami hanggang sa ngayon. Na-focus na lang namin. Hindi talaga kami nagkaanak. Wala, napachika lang ako kasi nakwento sa akin ng kapatid ko na anniversary ng nanay ko. Nakalimutan ko. Hindi ko na natanda. Ang alam ko lang naman kasi, ang tanda ko lang sa kanila ay mga birthday. Birthday, yung pinanganak nila. Pero yung mga namatay sila, hindi ko natanda kung anong date. Kaya kagabi, bago ako matulog, nagdasal ako na, mama, pasyalan mo kami para pagbabatukan mo yung mga anak mo na makukulit. Kasi ayoko na magpaka-stress, kaya naloloka lang ako lalo. Yun lang, napachika lang naman ako. Kaya yun lang, goodbye na nga sa inyo. Wala sana akong chismis ngayon eh. Wala akong masabi na eh. Alam mo naman, pag wala akong makwentong iba, sarili ko na lang ikwento sa'yo.